Nagsisimula ang chapter na ito kung saan nagtapos ang nakaraan, kasama pa rin ang inihaw na unggoy. Nakahandusay ang halimaw, kalahating malutong at kalahating sunog, mukhang labis na nalutong barbecue kagabi. Pero nanatiling maingat si Snakey, nag-aalala kung talagang patay na ang nilalang. Sa huli, ang unggoy na ito ay masyadong tuso para lang maghandusay na parang libreng saging sa palengke. Bumulong si Snakey sa kanyang isipan na kung may itinuro sa kanya ang mga karton, ito ay ang mga kontrabida ay laging nagpapanggap na patay hanggang sa tumalikod ang bida. Kaya't hinding-hindi niya hahayaang mawala ang kanyang pag-iingat. Sa matatag na mga hakbang, umusad siya at ginamit ang kanyang golden scale slash, hiniwa ang katawan ng unggoy sa maliliit na piraso. Pagkatapos ay ginamit ang kanyang gravity technique para kolektahin ang lahat. Tanging pagkatapos niyang hiwain ito ng lampas sa pagkakakilanlan, siya ay nakatiyak na ang unggoy ay tuluyan ng wala na. Pinanood ni Manjin ang eksenang ito at sinabi na ang lakas ni Snakey ay mas mataas pa sa kanyang cultivation. Iling lang ang sinagot ni Snakey at sinabing mahina pa rin siya. Pinuri ni Manjin ang kanyang napakagandang mga teknik, inaamin na humanga siya. Pagkatapos, habang ipinagpapatuloy ang kanyang mga salita tungkol sa mga ninuno, siya ay nauutol sa kalagitnaan. Nalito dahil ang kanyang nguso ay sumagi sa apoy at halos masunog. Tahimik na nagtataka si Snakey kung ang makapangyarihang elepante na ito ay talagang takot na maluto sa kanyang sariling apoy. Mabilis na bumalik sa sarili si Manjin at tinapos ang kanyang sinasabi, na ayon sa mga tuntunin ng kanyang angkan, dahil iniligtas ni Snakey ang napakarami sa kanyang mga elepanteng kamag-anak, dapat siyang bigyan ng Garen bilang tanda ng pasasalamat. Naglabas si Manjin ng dalawang nagniningning na orbs na lumabas na mga pangil ng elepante. Ang isa ay naglalabas ng nagniningas na pulang init, ang isa naman ay nagniningning na may malamig na asol na lamig. Ipinaliwanag niya na ito ay ang kambal na pangil ng maalamat na Ice Fire Giant Elephant at nais niyang tanggapin ito ni Snakey. Inulit ni Snakey ang pangalan ng may pagkamangha, naalala ang narinig niya noon. Na ang Ice Fire Giant Elephants ay gumala sa mga polar na rehiyon noon, ipinanganak na may parehong spiritual root ng yelo at apoy. Tunay na kakaiba at hindi kapani-pani walang makapangyarihan, ngunit sa kontinenteng ito ay matagal na silang namatay. Tanging sa pinakamapanganib na mga kagubatan marahil ay may makakita pa, iyon ang sinabi ni Dogo noon. Alam ni Snakey na ang may-ari ng mga pangil na ito ay dapat nasa Foundation Establishment Grade Perfection, isang antas na kapareho ni Manjin mismo. Kung ikukumpara sa Soul Devouring Ivory ng Monkey King, ang mga pangil na ito ay hindi mabilang na beses na mas mahalaga. Mapagpakumbabang sinabi ni Snakey na ang regalo ay masyadong mahalaga at hindi niya matatanggap. Ngunit iginiit ni Manjin na tinawag siyang benefactor, sinabing ito ay kanilang ancestral na panuntunan. Ipinaliwanag pa niya na dahil sa halaga nito, ang kanilang angkan ay minsan nang humarap sa malapit na pagkawala sa kamay ng pagpatay ng tao. Upang mabuhay, maaari lang silang magkalat ng kabutihan at bumuo ng magagandang ugnayan sa iba. Kapag ang sinuman sa kanila ay namatay balang araw, ang kanilang mga pangil ay ipapasa sa kanilang mga anak, o sa mga nagpakita ng malaking kabutihan sa kanilang angkan. Kaya, iginiit niyang muli, dapat tanggapin ni Snakey. Sa wakas, tumanggo si Snakey, sinabi na kung igiit ni Manjin ng ganoon, magiging bastos na tanggihan. Gayunpaman, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkakasala. Sa huli, para lang sa isang maliit na pabor, nakatanggap siya ng napakahalagang kayamanan. Dahil sa pagnanais na balansehin ang mga bagay, nag-alok si Snakey ng maraming bagay bilang kapalit, na nagpalito kay Manjin. Kaya, ipinaliwanag ni Snakey na ito ay mga pills na kinuha niya sa mga mangangaso ng ahas, at ibabahagi niya ang ilan sa kanya. Bago siya magpatuloy, isang biglaang pagbuhos ng tubig ang nagpagulat sa kanya. Si Manjin ay sumabog sa pag-iyak, umiiyak ng husto na mukhang isang talon. Humikbi siya na sa kanyang buhay ay nagbigay siya ng napakaraming regalo, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakatanggap siya ng regalo bilang kapalit. Siya ay dumating upang magbayad ng kabutihan, ngunit nagtapos siya sa pagkuha ng kalamangan sa kanyang benefactor. Naisip ni Snakey sa kanyang sarili na kung tama ang kanyang pagkaalala, ang parehong elepante na ito ay minsan ang niloko ng matandang unggoy na iyon. Sinabi niya kay Manjin na tumigil na sa pag-iyak, sinabi na siya ay malaki at makapangyarihan, ngunit wala siyang pag-iingat.
Ang kanyang mahalagang kayamanan ay ibinigay lang niya, at kahit na nakipaglaban ng personal para sa kanya. Inamin ni Manjin na tama si Snakey, ngunit iginiit na ito ang turo ng kanyang angkan. Nagbabala si Snakey na kung nakatagpo siya ng isang core formation cultivator sa halip na siya ay mapapahamak. Ngunit tiwala na sinabi ni Manjin na ang kanyang angkan ng elepante ay likas na malakas, at kahit na ang mga core formation cultivators ay hindi siya natatakot. Higit pa, sinabi niya na maaari siyang bumuo ng core anumang oras. Mabilis na hiniling ni Snakey na ulitin niya ang kanyang sinabi. Sinabi ba niya na maaari siyang bumuo ng core anumang oras? Kinumpirma ni Manjin ito. Pagkatapos ay tinanong ni Snakey kung bakit hindi pa niya ginagawa. Sa isang buntong hininga, ipinaliwanag ni Manjin na ang pagbuo ng isang demon core ay nanangailangan ng mahabang seclusion at mag-trigger ng 49 na heavenly tribulation. Siya ay magdurusa ng matinding pinsala, at sa mga tao na laging nagbabantay sa kahinaan, nangangahulugan ito ng pagkawalan ng kanyang angkan. Sa totoo lang, ang nagniningas na apoy at kulog na patuloy na nakapaligid sa kanya ay talagang mga parusa mula sa isang nabigong pagtatangka sa pagbuo ng core taon na ang nakaraan. Sinunog nila siya mula noon, at kahit na sinabi sa kanya ni Snakey na patayin ang mga ito, hindi niya lang magawa. Sa wakas, naintindihan ni Snakey ang kanyang kaso. Pagkatapos, isang ideya ang sumiklab sa kanyang isipan. Sa malakas na katawan ni Manjin at mas mataas na cultivation, marahil ay kaya niya ang mga gamot ni Snowy. Pagkatapos ay naglabas si Snakey ng Essence Nourishing Pill, Blood Replenishing Pill, Mind Clearing Pill, at Bone Strengthening Pill. Ibinigay ang mga ito kay Manjin, maingat niyang ipinaliwanag na ang mga gamot na ito ay labis na malakas at dapat gamitin lamang sa pinakadesperadong sitwasyon. Muli na namang naging emosyonal si Manjin at sinabi sa kanya na huwag nang magsalita. Mula sa sandaling ito, kahit na hilingin ni Snakey sa kanya na umakyat sa isang bundok ng mga talam o sumisid sa isang hukay ng apoy, nanumpa siya na gagawin niya ito nang walang kahit na isang kunot ng noo. Idineklara niya na si Snakey ay kanyang kaibigan habang buhay. Naiintindihan ni Snakey ang damdamin, ngunit sa isang nerbyosong tingin, sinabi niya sa kanya na tumigil sa paggalaw o kung hindi ay literal siyang madudurog na parang chapati. Pagkatapos, kalahating biro, idinagdag niya na mayroon siyang mga bagay na gagawin, kaya mas mabuti para kay Manjin na bumalik muna. At isa pa, sinabi ni Snakey sa kanya na huwag na siyang tawaging tagapagtanggol, tawagin na lang siyang Snakey. Tumango si Manjin ng matatag at nangakong tatandaan. Bago maghiwalay, sinabi rin niya na kung sakaling magkaroon ng pagkakataon si Snakey, dapat niyang bisitahin ang kanyang angkan ng elepante bilang isang panauhin. Sasalubungin nila siya ng may karangalan ng buong angkan at isang malaking piging. Bumalik sa kuweba ni Snakey, nagniningning ang kanyang mga mata sa excitement. Ito ang kanyang paboritong bahagi, oras ng pagnanakaw. Si Snowy ay natigilan nang makita ang napakaraming kayamanan. Kahit na isang piraso ng karne ng unggoy ay itinapon sa tambak. Pagkatapos ay hinugot ni Snakey ang storage jade ng unggoy at inalis ang marka ng may-ari. Lumabas ang isang tambak ng mga halaman, scrolls, at mga sandata. Casual na ibinigay ang mga ito kay Snowy, na taos-pusong nagpasalamat. Agad niyang ipinasa ang isa sa mga sandata kay Simp, dahil wala siyang anumang sandata. Napuno ng damdamin, sumambulat si Simp sa pagiyak at umiyak na ang senior ay labis na mabait. Ito ang unang tunay na regalo na natanggap niya sa kanyang buhay. Si Snakey, pinananatiling direkta ang kanyang mukha, ay nagbabala sa kanya na huwag hahayaan na lokohin siya ng isang babae at kunin ito sa kanya kung hindi, siya ay magsisisi habang buhay. Pagkatapos, naglabas si Snakey ng isang mabigat na kaldero sa pagluluto. Sa kalderong ito, tiyak na mas masarap ang pagkain. Masigasig na nag-alok si Simp na magluto para sa kanya. Ngunit sinabi ni Snakey sa kanya na mag-seclusion siya sa loob ng ilang sandali, kaya ang kanyang trabaho ay bantayan ang pasukan. Sa wakas, tiningnan ni Snakey ng mas malapitan ang sheepskin scroll. Lumabas na ito ay isang detalyadong mapa ng Wusan Mountains. Ipinapakita ng mapa na 100 milya sa hilaga ay nakatira ang Ice-Soul Giant Bear, isang nakakatakot na hayop sa late stage ng Foundation establishment. 200 milya pa ang layo ay nakatira ang isang mongoose sa mid-stage. Ang angkan ng elepante ni Manjin ay mas malayo, 1,000 milya ang layo sa mga kapatagan sa ilalim ng mga bundok.
Marami pang itim na tuldok ang nagmamarka sa mga teritoryo ng iba pang nakakatakot na nilalang, tulad ng isang 3 ulong lobo at isang 4 na pakpak na ibon, malamang na core formation stage beasts. Agad na nagpasya si Snakey na dapat siyang lumayo sa kanila. Pagkatapos, napansin niya ang isang pamilyar na marka. Nakapunta na siya dati kasama si Dogo ang Spirit Mine Cave. Isang matapang na X ang iginuhit dito. Isang malinaw na babala ng panganib. Hindi nakakagulat dahil ang lugar na iyon ay dinagsa ng mga spirit devouring ants. Ang mapa na ito ay magiging mahalaga para sa kaligtasan. Habang nag-aaral pa, napansin niya ang isang kakaibang susi. Ang mga pattern nito ay kahawig ng deconstruction array disc na ginamit ni Dogo noon. Kahit na ang golden scales ay hindi makapag-iwan ng isang gasgas sa ganoong disenyo. Napakunot ang noo ni Snakey, nagtataka kung ano talaga ang layunin ng susi na ito. Mas mahusay na itago muna ito ng ligtas. At pagkatapos ay bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nakita niya ang pagbanggit ng maalamat na forging furnace. Hindi man niya naiintindihan ang tungkol sa pagpapanday, ngunit naalala niya ang sinabi ni Dogo noon na ang evoring ay hindi man lang nangangailangan ng advanced na teknik. Sa simpleng refining, maaari itong umabot sa antas ng isang magic treasure. Nagniningning ang mga mata ni Snakey sa pag-iisip. Kung ilalabas niya ang kanyang divine scent sa furnace at babaguhin ang material, dapat itong magtagumpay. Sa huli, ipinagmamalaki niya ang sarili na siya'y napakatalino. Nang may lagay ang evoring sa loob, sinimulan niyang isipin ang magiging hugis ng sandata. Mahina niyang binigkas ang mantra. Ang langit at lupa ay isang malaking ahidres, at ang lahat ng nilalang ay pawang mga piyesa lamang. Divine Sense Refinement. Dahan-dahan, nabuo ang sandata, eksaktong-eksakto sa disenyo na naisip niya. Sinubukan ni Snakey ang lakas nito at nakitang napakalakas nito. Dahil sa pagiging ganado, pinagsama niya ang mga pangil ng yelo at apoy at sa isang sandali ay naramdaman niyang isa siyang tunay na dalubhasa sa pagpanday. Sinundan niya ang parehong paraan ng may kumpiyansa, ngumingiti ng may kasakiman sa paningin ng aura nito, na higit na mas malakas kaysa sa soul-devouring thrusts. Ngunit bago pa niya ito mahanggan, biglang sumabog ang sandata.